Magandang araw, panibagong araw na naman. Thank you Lord. Kaya lang hindi ako nakatulog ng maayos dyan mga mare dahil si Sia nga ay hindi maganda ang pakiramdam magdamag. Bago kasi kami matulog kagabi ay nagrereklamo siya sa akin na nahihirapan siyang huminga. So akala ko naman ay dahil lang sa sipon niya kaya nahihirapan siyang huminga. Kaya lang nga ay sa buong magdamag hindi ako nakatulog ng maayos dahil parang nahihirapan talaga siyang huminga. Mayat maya ay nagigising siya na parang hirap siyang huminga. Kaya halos hindi ako nakatulog dahil wala rin ang aming dading yet. Night shift kasi ang duty niya kagabi kaya ayan, kami lang ng mga bata ang nandito sa bahay kaya medyo kinakabahan ako kaya halos hindi ako nakatulog kakabantay kay Sia. Kaya napagpasyahan ko nga ipatingin siya sa doktor so magluluto lang ako dyan ng aming pananghalian at pagkatapos namin kumain ay pupunta na kami sa kanyang pediatrician. Sinigang na maya-maya nga pala ang lulutuin ko dyan para sa aming pananghalian. Alam nyo ba na dati hindi ako kumakain ito nung bata pa ako. Sobrang lansa naman talaga kasi ng isda na to. Maamoy ko pa lang to naduduwal na ako sa sobrang lansa. Pero nga may natutunan akong paraan kung paano tatanggalin ang lansa ng mga isda at karne. Kaya naman ito nga yung ginagawa ko kapag magluluto ako ng mga pagkain para hindi talaga siya malansa. Ang paraan nga na ginagawa ko ay hinuhugasan kong mabuti ang mga isda pagkatapos lalagyan ko ng suka at konting tubig. Tapos ibababad ko yan ng mga 5 to 10 minutes sa suka at tubig. At saka ko ulit lilinisin. Tapos kapag ipiprito ko naman yung isda ay suka at asin ang inilalagay ko para siguradong hindi malansa at hindi masyadong pumipitik yung mantika kapag may suka. At dahil masyadong mamantika yung sahig after ko magprito ay gagamitin natin itong Shine Pro Tile Cleaner bago ko mag-start magluto kasi masyado nang madulas yung sahig. Dati, iniiwasan ko talaga yung pagpiprito kasi naiirita ako kapag yung sahig nga. Kapag katapos mo nga magprito ay ganito yung sahig na napakadaming mantika. Ang hirap kasi niyang tanggalin. Marami pa akong ginagawang proseso para matanggal siya. Paulit-ulit ko siyang nilalagyan ng sabon bago tuluyang mawala yung dulas at mantika sa sahig. Ang bango pa ng iniiwan niyang amoy kaya naman natatanggal na rin pati yung amoy ng malansa sa paligid. Pagkatapos ko ang magmap ng sahig ay nagluto na rin ako dyan dahil kailangan na naming magmadali para makapunta sa clinic. Hanggang alas 3 lang kasi yung clinic, baka mamaya masaraduhan kami. Aantayin ko nga lang itong kumulo at ilalagay na ang mga isda. Pagkatapos ay papakuluan na lang ng hanggang 3 minuto na maluto ang mga gulay at pwede nang kumain. Fast forward, nakapananghalian na kami dyan at ready na papunta sa clinic. So heto nga't nag-prepare na kami dyan paalis ng bahay. Suot-suot ko nga pala dyan ang aking summer hat na nabili ng 69 pesos lang yan mga mare. Ang ganda ng quality, makapal at matibay, paniguradong perfect ngayong tag-init kapag labas ka ng labas ng bahay. Dahil masyado nang mahaba ang video, hanggang dito na lang muna ito mga mare. Abangan nyo na lang ang karugtong sa part 2 ng aking mini vlog.